Alrighty, so for today's video, we will be touring one of the newest campsite in Antipolo City. It's called Tatos Trail, situated in Barangay San Juan, Antipolo. Roughly around 1 to 2 hour drive from Manila, with an amazing view of Sierra Madre. Alrighty, so this is the main entrance ng Tatos Trail. You will be greeted ng rough road niya. But kaya naman, kung lalo na kung bata ka magmotor, medyo steep lang yung daan paakyat papunta sa parking lot, papunta mismo sa pinaka loob ng Tatos Trail, and also known as Goldilocks Zone Nature Park. Basic lang naman yung daan. It's not gonna be that hard. So, mind you have to be open-minded about the place. It's still under development pa siya. May mga ongoing construction pa rin sa lugar. So, pagpasok mo, may unang gazebo, and then may common CR sa left side. And then on this part, this is the parking slot nila. Free of charge yung parking nila. So on the right side, itong part na to, sabi nung nagbabantay for family, and then yung baba daw is gagawin nilang coffee shop. So with ito yung view from here, meron silang view deck here na may heart, so you can take selfies here sa mga selfie addicts. So yung mga mountain ranges na nakikita nyo is actually Sierra Madre, but hindi ako familiar sa ibang bundok. And also mind you pala, regarding here, usually may magsusundo sa inyo papunta sa dito sa Tatos Trail, but unfortunately I think hindi kami na-assist agad nung nagbabantay, but we able to get naman sa lugar. Hindi naman siya ganun kahirap, nababasa pa naman siya sa Google Maps, tsaka may signal, malakas ang signal sa lugar. At yeah, marami silang view deck dito, marami kayong pwedeng pagpicturean. So itong left side, dito kayo pwede magpaluto at magluto. Pwede rin kayong magpaluto sa kanila, sila yung tatakbo para bumili ng pagkain kung may request kayo. So another gazebo here sa side na to. Marami silang gazebo rito for camping, for day tour as well. Yep, this is still part ng kitchen area nila. Although meron silang common kitchen din sa mga nagka-camp, so wala kayong magiging problema rito. Marami ring mga gazebo na pwede niyong pag-stayan sa lugar. So another view deck here, sa side na to pwede rin kayo mag picture dito. And sa side na to, sa right side, may I think 5 na gazebo na pwede rin yung pag-stayan. Yung mga prices, I think you're gonna have to check the Facebook account nila for how much for day tour, and also the overnight stay sa lugar nila. Alright, so medyo malaki yung lugar nila for campsite. Kagaya ng sinabi ko nung una, still pa siya, under development yung lugar. May mga ginagawa pa sila actually sa campsite. Nasa baba yung mga kubo nila, yung A-frame na mga cabins nila, and this is the view deck na gawa sa kahoy and kawayan, pero stable naman siya, hindi siya mauga. Hindi ko lang alam kung maraming ng tao rito, but siguro hindi naman, stable naman, hindi siya, matibay naman siya, hindi naman siya nakakatakot pag nandito ka na. Meron din siyang 360 view ng lugar, and also ng Sierra Madre, may kita mo rin dito. Sobrang ganda ng view na ito, lalo na siguro kung merong sea of clouds. Kaso ito hindi yata to season ng sea of clouds, kaya hindi namin siya na witness. So if ever na may sea of clouds, sobrang ganda na ito. Kung may drone kayo, sobrang lupit siguro nung magiging drone shot nyo. But sobrang ganda rin ng lugar, ang ganda ng views ng mga bundok. So basically sobrang aliwalas ng lugar, sobrang tahimik. At saka nung nagpunta kami, parang kami lang yata yung guest nila. So solo nyo yung lugar, as in sobrang sulit ng lugar, sobrang worth it.
And syempre, ayaw naman natin na nagka-camping ng maraming tao. So sobrang worth it talaga ng tahimik. Sobrang bonus nung kayo lang talaga yung nasa campsite. Tapos makikita nyo pa yung sobrang gandang view kagaya nito. Yung mga bundok sa paligid nyo. I mean, sobrang worth it siya. Alrighty, so pupunta na tayo dito sa baba. Itong mga gazebo na to, pwede mo siyang lagyan ng tent. Meron dito mga mesa, pag didikitin mo lang siya, tapos pwede mo na ipatag yung tent mo. Pwede dito overnight. Meron na siyang hugasan dito. Just gonna have to bring your own water, and also siguro baka magsalok na lang kayo. Kasi sa baba nito meron ditong common CR at saka common kitchen area. Pwede mo siya, meron siyang lababo. So for walang tao ngayon dito, so kami lang. Yan, meron dito. So bali ito yung common kitchen nila. Pwede kayong magluto rito. Pero still under development pa nga yung lugar kagaya ng sinabi ko. So just to be open-minded sa lugar, I think ang lutoan dito is more like uling or kahoy pa. Hindi kami nakapag-try magluto rito kasi dator lang kami, tsaka nagpaluto na lang kami. Dito sa baba meron pa ditong few A-frame and also may common CR dito. Malinis naman yung CR nila, tsaka hindi okay naman. Pero wala siyang running water na faucet. Nasa drum lahat ng tubig nila. So malinis naman, hindi siya ganun, walang problema, walang amoy CR, maayos na. So wala kayong nagiging problema sa CR dito. Wala siyang grate. Maayos naman siya, malinis. Tapos may drum ng tubig, pambuhos. Ayan, another. Alright, so itong mga part na to, pwede na kayo magtayo ng tent dito. I think pwede mag tent pitching dito. May isang A-frame na cabin. Pupuntahan natin later yan, but I'll show you where you can pwede kayo magtayo ng tent nyo here. May mga part dito na pwede kayo magtayo ng tent. Kaya lang, since under development pa kagaya na nga sinabi ko, yung mga lupa rito hindi pa siya ganun ka-stable. So yeah, you can put your tent here. Mag-pitch kayo ng tent. Doon din sa baba, I think meron din. Pwede kayo magtayo dyan ng tent. And yeah, tent pitching tong area na to. Yung nandun sa dulo is yung mga A-frame cabin nila. Alright, so ito yung isa sa mga A-frame na cabin nila. I forgot the price. Just check their Facebook page. Pero siguro you can get this kasi yung dator namin is 999, so almost 1K for dator. I think 1.5 for overnight, but I'm not so sure. You can check their Facebook page. I'm sorry. So yeah, very basic lang naman yung itsura nito. Wala namang something special, but I think included yung electric fan. And may saksakan na rin para dito sa cabin na to. Alrighty, and on this part is the last two A-frame cabin. Meron silang sariling tables and chairs. Dito kami nag-rent sa kabila. Itong ulang to. May kasama siyang electric fan and saksakan na rin. Yep. And yeah, kayong kumain dito. Itong dalawang A-frame cabin. So ito yung itsura niya sa loob. Meron siyang dalawang mattress. May una na dalawa, and also yung electric fan dadali nila kapag may naka-check-in na rito. And also may kulambo na rin siya. So walang magiging problema rito. Sobrang cozy, sobrang chill lang. Siguro lalo na sa gabi. Hindi mo naman experience kasi overnight kami. So itong way na to may packet to papunta rin sa view deck kanina yung kahoy. So this is pretty much it. Ito na yung pinakakabuuan ng Tatos Trail. Alrighty, so yeah, my thoughts about this place. If you are looking for a very quiet place, hindi ganun ka-crowded, with an amazing view of Sierra Madre, if you are lucky kung season ng Sea of Clouds, another bonus. Sobrang mura, friendly staff, yan ang siguro pinaka-importante, maasikaso.
And I know, gaya ng sinabi ko, this place is still under development. Maraming work in progress sa lugar na to. So just gonna have to keep your be open-minded on this. There's still a lot of potential on this place, but camping-wise, sobrang worth it. Sobrang ganda. Sobrang sulit. Tsaka napakalapit lang sa Manila, 1 to 2 hour drive. So you can just like chill here, relax, and also just enjoy the scenery. And thank you for watching. Until next adventure.